Hello, beautiful people! New year, and I have a new video for all of you, and I hope you like it. So, this is a very, very short video lang. Okay? So, alam nyo ba yung mga sigarilyong ginagamit nyo kung saan nagmula at kung paano yan na-discover? Yun yung topic natin today. So, mag-umpisa tayo sa salitang sigarilyo. Actually, nagmula yan sa salitang sigarillos from Spain, na ang ibig sabihin, pag tinranslate mo sa English, ay little cigar. So, ang pangunahing sangkap ng sigarilyo ay tabako. At nung unang panahon pa man, yung nakikita nyo sa background, yan yung mga sinaunang sigarilyo, malalaki at purong tabako. Wala yung filter, tabako lang yan. Pero, nung panahon na yon, nung unang panahon or mga 1800s, ang nakakapag-sigarilyo lang yan is yung mga nakakaangat sa lipunan or yung mga mayayaman. Ginagamit nila yan tuwing may okasyon or pagtatanghal. Tulad ng kapag nanonood sila ng pagtatanghal, gumagamit sila niyan or palagi nilang ginagamit yan. So, dahil nga mayayaman lang at nakakaangat sa lipunan ang nakakagamit niyan, syempre yung mga mahihirap or homeless, nako-confuse, di ba? And dahil nga, di ba kapag gumagamit ng sigarilyo, tinatapon na yung buds, yung dulo. So, nung panahon na yon sa Sevilla, Spain, may mga homeless. And siguro confused sila that time, pinupulot nila yung mga buds ng tabako na ginagamit ng mga mayayaman. Iniipon nila yon. And siguro gusto nilang na-experience kung paano gumamit nun. Kaya ang ginawa nila, parang ni-reuse nila yon. Gumawa sila ng paraan para magamit pa ulit nila yon. At tumating nga sila sa point na ang ginawa nila is, tinadtad nila to ng pino. Pinapino nila yung mga buds ng sigarilyo. Kasi tabako pa rin naman yun eh. Pinapino nila yon, tapos binalot nila yon sa maliit na papel, na ang tawag naman noon sa Spain is Spanish papiletes. So binalot nila sa papel at doon na nagsimula yung little cigar or maliliit na sigarilyo. Na ang pangunahin din namang sangkap nga ay tabako. Ayun, doon na yun nagsimula hanggang sa dumating yung taong 1925. Nung panahon na yun guys, sobrang sumikat na talaga yung little cigar na yon. At nung 1925, nag-apply at nag-grant ang patent noon kay Boris Ivas. Siya may hawak ng patent ng maliliit na sigarilyo na ginagamit ng mga tao ngayon. And naglabas sila ng first filtered cigarette noong 1950. Pero ang filter noon ay hindi yung filter na iniisip nyo or nakikita nyo sa mga sigarilyong ginagamit nyo. Ang filter nung panahon na yon is crepe paper nung 1950s. Crepe paper pa yung ginagamit nilang filter para sa mga sigarilyo. Hanggang sa dumating na yung 1954, dahil sa sobrang sikat na ng sigarilyo, dumating yung 1954, ipinakilala ni Reynolds Tobacco ang pinakaunang filtered cigarette na katulad ng mga ginagamit nyo ngayon. At yun na nga yung Winston. Yes, Winston po ang pinakaunang filtered cigarette na kahambing ng ginagamit nyo sa ngayon. Yung Winston na yan talagang, for me talagang sikat siya. Kasi even after these days, may nakikita pa akong Winston na binibenta sa market. Biro yung 1954, 2025, di ba? Ganon. At talagang yung pagsikat ng Winston na yan, nag-angat talaga kay Reynolds Tobacco. Kahit i-search nyo, may company na talaga siya. And after this day, sikat talaga din yung company niya. So, ayun. Doon nagsimula yung sigarilyo. Ang galing, di ba? From waste ng ibang tao. Napakinabangan. At sa ngayon, ginagamit ng marami. Ni-reinvent at ginagamit ng marami. Di ba? Ang galing. From nothing into something. Diba? Kung iisipin mo, from nothing, just a waste, into something. Diba? Napakinabangan. But, a friendly reminder, it's okay to take, or to try, or to use cigarettes. However, don't abuse the use of cigarette. Kasi,
lahat ng sobra nakakasama. Just like alcoholic beverages, and napakarami ng sakit na na-discover na dulot ng sobrang paninigarilyo. So again, this is a friendly reminder and also a reminder from Catriona Gray. Everything is good, but in moderation. Okay? So yun lang. Sana matandaan yung mabuti. Everything is good, but in moderation. Okay? Para din naman sa inyo yun. So, sa ngayon, bilyon-bilyon na ang gumagamit ng sigarilyo. At tulad na lang sa Pilipinas, 17.3 million ang total ng gumagamit ng sigarilyo. Hindi pa yan eksakto maaari pang tumaas yan kasi yung data na yan is 3 years ago. And then 14.6 sa 17 na yon is boys and 2.8 ay mga babae. Ganon karami. So sana lahat kayo na naninigarilyo, gamitin nyo lang yan sa use it in moderation. Don't abuse it. Bala kayo din. Ayun lang, just a friendly reminder. And that's it for today, guys. Yun lang, that's my short video for all of you. Para lang ipaalam sa inyo kung saan nagmula yung mga ginagamit yung sigarilya, diba? Yun lang. Thank you so much for watching my video, for always watching, and for liking my video. Thank you so much. Have a great day, guys, and you keep safe always. Thank you. Bye.